Nandito si Dion. Hi, Dion. Hi! Oh, di ba? Parang may kasabay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, di ba? So, ito, alam mo to, yung mga ano, ikaw kasi nagpa-public ka eh. Kwento mo naman kung safe pa ang ating mga kalye. Actually, hindi. Nakakatakot na. Hindi ko mapigilan kasi kanina pinapanood ko na yung live mo, boss. No? Kitang background ko, dinosaur, aminin mo yan, kwarto ko yan. So, yun. Okay. Sa bahay ka pala. Okay. Bahay ako. So, ganito, tawag ba dyan? Based on experience regarding sa pagbabiyahe, medyo nakakatakot na. Kasi bumabalik na yung small time crime. Especially kung nasa nakatira. Syempre hindi ako mag-name ng lugar. Pero nasa Manila ako. Sa Metro Manila ako nakatira. Yung napaka-safe na lugar ng Metro Manila, alam nyo na yon. No, ayoko mabash, pero hindi na siya safe. Nakakatakot na siya maglakad. Kasi bumabalik na mga small time guys. Bumabalik na po ang mga snatchan, ang hold up. Ngayon nga, bike nga, ginagamit na pang snatch. Diyos ko, bike na lang, ha? Nakakaloka. Tsaka yung drugs, I watched your live kanina, earlier. Napanood ko yung katalamakan ng pagdodroga. Uso na rin po, binalik na po ang mga runner na mga minor de edad. Meron po akong kilala na minor de edad na huli, 17 years old. Nahuli po siya, na-entrap po siya ng PIDEA at nasa na po siya, ano ba yung tawag? DSWD, tama boss? DSWD usually. Naka-DSWD, 3 years siya. So 1 year siya ron, pag nag-18 siya, ikukulong na po siya sa regular jail. Kulungan. Yes, that's one. Second, nakita ko rin kanina, third pala, sorry, yung sinasabi namin nag-comment na ang mga call center daw, nagdodroga daw para magising. No? I find offensive. Galing ako sa call center. 7 years po ako sa call center. Nagpaikot-ikot na po ng posisyon dyan. Meron din po ako mga na-report na gumagamit ng drugs. Pero meron po kaming surprise na drug test. So, mahirap po talaga magdroga sa call center. Pwede naman ikain yan. Pwede naman ng tsokolate. Pwede naman ng kape. So, I find it really offensive na bakit mo i-assume na call center agents mga addict? Oo. Wow, grabe. May nagsabi talaga na ganun. Kasi kailangan. Pero, di ba ang madalas yung mga driver ng bus? Yung sa yung long haul? Taxi. Yes, taxi din pala. Oo, kasi lalo na yung moonlighting, oo. So, no offense din kung may mga taxi drivers nunood. Alam naman natin yan. It's something na talamak na gumagamit po ng pinagbawal ng gamot para magising po. Pero it still goes down sa bagay na napakamahal po ng mga bilihin ngayon. Ayun. Ayun, sabi ni Ayan, 14 years akong BPO, kakapalang mukha namang nagsasabing nagdodroga. Totoo yan, hindi naman kasi di ba may random drug test kayo? Yes, meron po kaming random drug test. Oo. Buti pa sa call centers, may ganyan. Sa gobyerno, wala. Nako. Diyos ko. Nyo, dapat ewan ko ba? Di pa rin ba natapos ang drug test na yan? Kasi dapat mag-drug test na talaga, sinasabi ko talaga. Seryoso. Ito, teka, ang aga po mangampanya ng vendors party list, pwede po ba ma-disqualify ang COC nila? Ang aga mangampanya. Kasi hindi walang premature campaigning kasi na crimen o violation ng election code. Sinabi ng Korte Suprema, pag hindi pa campaign season, yung ginagawa nila ay hindi pa nangangampanya. And therefore, walang premature campaigning. So, okay pa yan. Kaya may billboard si Sec Abalos, di ba? Na napakalalaki. Yung mga billboards na yon, hindi yan sang-ayon sa mga COMELEC rules kung campaign period. Pero dahil hindi pa po campaign period, nalalagay pa niya yung mga ganyang klaseng billboards. Di ba? Uy, meron pati sa mga bus, nakita ko may mga, hindi naman siya, matawag doon? Nilalagay sa likod ng bus. Nilalagay sa likod ng bus, may mukha siya ron. Parang trabaho lang, parang ang inyong best friend or parang ang inyong kaibigan. Okay. Ganon. Sabi ni Chrissy, I'm on your side po, our side. Nanggigigil lang po ako, I'm praying for impeachment. God is on our side and there are lots of us praying for a change in leadership. Siguro nga, kailangan pagdarasal. Kailangan alam natin, but like I said, wag tayong mahuhulog dun sa mga pagkakamali ng mga dun sa US elections. Kasi isipin mo, yun nga buong-buo ang akala nila na susuportahan sila doon sa kanilang nais na leadership kasi ang sinusulong nila ay yung mga ano ba yan?
Yun nga, yung sa gender identification, isa pong issue yan. Kung kaya't gumawa nga po ng speech ang kanilang incoming na presidente na nagsasabi, i-reverse niya po yung polisiya na ganyan. Kasi child abuse siya. Yun ang characterization niya. Para sa akin, dapat gawin din nating issue itong droga. Itong mga ano ba ang stand ng Kongreso? Bakit wala man lang investigasyon dun sa sinasabi nitong si Chief Marbil na na walang congressman na tumayo at nagsabing, "Teka, hindi yan ang sinasabi ng batas." Or worse, mag-aminin na lang nila yung totoong panig nila. Kung talagang pro na droga sila, edi sige, pasan nyo kaya yung batas at magkaalaman tayo. Nagkukunwari sila eh. So yun yung problema eh. Yung mga buti sana yung mga katulad ni na congressman, ni na Chief Marbil, ganyan. Kasi ang dami nilang bodyguard, ang dami nilang security, hindi sila maho-hold up. Hindi sila paano kung naka-taxi ka tapos doon ka na hold up? Paano kung yung mga drivers ay gumagamit nga ng droga katulad ng sinasabi ni Chief Marbil? Paano kung gano'n at ikaw ang ma-hold up para masustentuhan yung kanilang habit? Pangangailangan. Sorry for the word. Totoo, 'di ba? Yun talaga yung term. Masingit ko lang, boss, bagsak presyo na ulit ang droga. At Talaga? least kung nasaan ako nakatira ngayon, bagsak na ang droga, talamak ka talaga. Kasi ang dami na. May competition na. Ay, grabe. Yes, pababa na Babalikan mo yung ngayon. tiyanggi. Magkakatsanggi na uli. Tsaka marami ng varieties. Wala na, Iba-iba. marami ng Varieties Oh my ng drugs. gosh. Iba-iba na. Oo. So, Grabe. ayun. So, kanina Sabi napanood ko ni rin, yan. Go lang. sabi ni Chester, "Good evening, we love you and support you." Nung panahon ni Tatay Digong, adik ang takot sa gobyerno. Ngayon, gobyerno ang ehemplo ng adik sa pangunguna ni, alam niyo na. Teka, sagutin muna natin yung frequently asked question. Kung inimbita ba, totoo ba daw na inimbita si PRD ni President Trump? Wala po tayong confirmation yan, wala pa po tayong nakikitang kahit anong supporting evidence for that. So, ingat-ingat po tayo sa pagpapalaganap ng hindi vetted na information. So, wag po muna natin ipalaganap yan. Hindi po natin nakikita na may confirmation on any side. Okay? So, hintayin natin kung sakasakaling totoo yan, magkakaroon naman po ng official na announcement. Ngayon, ang maaari ko ma-confirm kasi 'di ba sinabi pala ni PRD na di na daw siya tatakbo and so on. Again, minsan kahit sabihin niya ni PRD, hintayin ninyo na ma-withdraw yung certificate of candidacy. Kung hindi yan wini-withdraw, tuloy pa rin na kandidato siya na mayor. Okay? Ay, may ganun pala. Oo, may ganun na hindi, tingin ko mainit lang ulo niya nung panahon na yun. Nung nagkaroon ng, given naman yun. Tsaka meron pa nga, di bang tinanong ko nga sa'yo nakaraan, di ba? May umikot na balita na takbo raw si PRRD sa Senado. Ang dami nagtatanong sa akin, nag-file na siya, di ba? Sabi ko, hindi, mayor lang. Hindi, nag-file na. Talaga ba? Napaisip talaga ako. Bigla ako nagkaroon ng doubt sa sarili ko. No? Kahit ako napaisip ako, tika muna nga, tawag nga tayo. Buti na lang sa mga tinawagan natin, confirmed na mayor ang tinatakbo niya at confirmed na tumatakbo siyang mayor. Nagulat talaga ako. Talaga? Sabi ko, mag-aano siya? Tapos biglang, mayor pa lang pala talaga. Okay, never mind. Sige, tama talaga yung nakuha ng information. So, ayun. So, uulitin ko wala pong confirmation yung lumalaganap na rumor na in-invite ni President Trump si PRD. Gayunpaman, syempre kung mangyari yun, ang saya ko lang. Kaya lang wala pa po tayong confirmation of any sort dyan. At least, masaya ka. Ako masaya rin ako if ever ma-invite siya. Oo, talaga. Tapos yung isa hindi in-invite, no? Siya lang in-invite. Nakakaloka yun, Day. Oo. Ayan, ang dami nang nagkukwento tungkol sa mga experience dyan sa sa krimen at sa droga. Sabi nitong Facebook user, dito sa lugar namin, one time pauwi po ako. Mga pusher nagtatalo sa daan para lang hindi madamay sa away nila, ibinilisan ko na lang po lakad. Tapos mga border dito, pinaghihinalaan nilang asset kasi mga bagong mukha daw. Paranoid naman ng ibang addict dito. So, grabe, di ba? Grabe na. Normal yan, pag bago kang mukha sa isang lugar, tingin nila asset ka. Ha? Lalo na kung talamak ang droga doon? Wow, grabe. Yes, pag dayo ka sa isang lugar, especially pag medyo depressed yung area, again, no offense po sa lahat, pag medyo depressed yung area, bago ka sa mukha nila, paningin nila, pwede ka pag hinalaan na na ikaw ay isang asset.
Oo. Wow. Sabi ni Melvs, may pinapalaganap ang mga apologies na umatras na daw si PRD sa pagka-mayor sa Davao. Hindi nga po totoo, wala namang pagka in-announce yung gano'n, pero walang pag-uurong dun sa kanyang certificate of candidacy, candidate pa rin siya. Ito sabi ni Facebook Grabe. user, ano? Hindi, go lang, grabe lang. Sabi ko, yung mga pag nagpapakalat, ang sipag Oo. naman nila ngayon. Yung Fairness ha. May problema, GCash ngayon. Pinapaalala ko lang sa inyo, baka hindi kayo masweldohan. Oo nga pala. Tapos, Ayun. oo, mag-ano na lang kayo, Maya na lang kayo. Maya. Sabi, Huwag mo sa turuan, mag-GCash lang sila. sabi ni Facebook user, kaya sa mga bus nila nilalagay mga tarpaulin ng ibang kandidato na nagsasabing Ayan. nagpapahaba ng oras ng pulburon. Ayan, yung Oo. yung sa likod ng bus nilalagay. Sinikwento ko sa'yo kanina. Oo. Mm. Oh, ayan. Sabi ni Facebook user din, yung statement ni Marbil na pang-extend lang ng working hours yung droga, parang dinidepensahan niya yung pulburon issue ng panggulo. Baka nagpulburon si B para pang-extend ng working hours. Hindi naman totoo yan. Hindi niya kailangan mag-take kasi hindi naman nagtatrabaho. Ay! Sabi ni Denise. Hoy! Namigay siya ng mga kulungan ng manok noong nakaraan. Na ano siya? Di ba namigay siya ng kulungan ng manok, yung bahay? Ayun. Doghouse? Ano ka ba? Hindi kakasya si Cerberus dun sa doghouse nila. Diyos ko, kailangan patayin yung aso mo sa bahay para magkasya doon. Yung nakatayong 2 paa, hindi yung 4 na paa. Correct. Naku, sabi ni Kilos ang pagbabago, true ba kaya ayaw pumunta sa Apex si BBM sa kadahilanang may drug test daw doon? Alam nyo, kahit may drug test po, immune from suit ang head of state. Lalong-lalo na so may diplomatic immunity siya. So hindi ko alam kung bakit niya of course, baka lumabas nga yung kumbaga walang legal repercussions, pero nakakahiya kung lalabas, 'di ba? Kunwari, isa-publiko nila yung yung drug test. Pero wala po akong nakikita pa rin na confirmation niyang balita na 'yan. Alam mo, napaisip ako bakit talaga hindi nangyayari ang drug test na 'yan. So lang. Anyway, ayun lang. Siyempre ang gumagawa ng pulisiya, yung kinakabahan. Grabe 'Di ba? talaga. Napakasimpleng bagay lang 'yan. Everybody goes to drug test. Why can't you? Sabi ni Facebook user, dito sa Iloilo City, attorney, maraming na naman ang drugs, dating gawin na naman sila, mga minors pa ang mga nakatutok. Yikes. Tutulak yan, nagtutulak. Ay, tutulak, okay. Tutulak yan, yes. Mga minors, nako. Oo, di ba sabi ko sa'yo, 17 years old, dyan sa Oo nga Makati, nahuli siya a few weeks ago. Ito, sabi ni Facebook user, during recent visits to Manila for my masteral classes, I noticed a recurring concern shared by locals and drivers. The need for caution when going out alone at night. Reports from various conversations suggest that drug-related activities and street crimes may be resurfacing, leading to disappointment among those who recall the stringent anti-drug measures of the previous administration. While national data shows an overall decrease in crime, local perceptions highlight a different reality. Sa madaling sabi, ginagaslight tayo ng administrasyon. Sinasabi nila mababa yung crime rate, pero ang taas naman ng bentahan ng droga. Ibig sabihin, hindi rin kung totoo yung crime index na pinapublish ng PNP o wala akong nakitang publication, pero kung totoo yung sinasabi nila bumaba na yung index crimes, hindi nila siguro kasi hinuhuli yung mga krimen pagdating sa droga. Kaya mababa yan. Exempt lahat ng drug-related crimes at saka drug crimes. Yun yung ibig sabihin nun. Oo. Naisip ko lang yung mga sinasabi mo sa akin noon na majority ng crime is result ng drugs. Na yung drugs na malala Oo. na kasi may pangangailangan nga sila. Therefore, pag wala na silang pera sa masupplyan ng kanilang pangangailangan, quote-quote, they do something else to get funds, etc. and all that. So ito yung hindi lang sa addict tumataas yung yung crime rate, pati dun sa mga nagbebenta. Kasi siyempre lalagay ka sa Yes, that's true. sa law enforcers, maglalagay ka sa mayor, maglalagay ka dun sa konsehal ng district mo, maglalagay pa kung kani-kanino, minsan sa DILG, all the way up, lahat yan. Okay. Di ba? Napansin ko lang, tawag ba dyan sa YouTube kasi naka-on din yung YouTube ko. Si Bicolana Makulit nakabalik na pala. Oo.
Ayun, wala lang kasi last time live tayo, yun yung ata kasagsagan ng bagyo, 'di ba? Tapos Oo. walang update kung kamusta. Oh, speaking of which, tulad ng sinabi ko sa'yo, may bagyo naman pong papasok at mukhang na-discuss mo na ata kanina 'yan. May bagyo naman Eto, papasok dito sa Pilipinas. sabi ni Miss McDonald, as far as I know, naghahanap pa si PRD na matapang at matalino Bangsamoro na tatakbong mayor. Pag wala siyang makita, ituloy ata niya yung kanyang hindi po totoo. It's too late to do that po. Hindi naman po makaka-file ng panibagong certificate of candidacy. Wala na pong substitution ngayon. So ma'am, alam po ni PRD, ni FPRD ang batas. Alam niya na nagbago na po ang election law. Wala na pong substitution ngayon. Oo. Okay. Sabi ni Facebook user, ayaw ni BBM pumunta kasi ang sigaw ng mga OFW Duterte pa rin kaya nakakahiya yun. Mas posible pa yun. Mas maiintindihan ko pa yan. Okay. Sabi ni Gracia, it's no longer a city of gentle people. Tama. Sabi ni Oxymoron, confirmed yan, attorney, Iloilo ko, dami na namang dilat na dilat. Yikes. Lito Lanugan says, ma'am, ang mga tao, ano yung ibig niyang sabihin dun sa word na yon? Kasi hindi ko pwedeng ibigkas yan eh. Ito, sabi ni Facebook user, pati dito sa amin sa Mindanao, ang babata nagdodroga na. Ayun. Sabi ni Sexy, sobrang naging total opposite ngayon kay PRD against on drugs. Ngayon, ang liderato pro-drugs. Sabi ni Golly. Okay. Sabi ni Michael Remulta, parang nasa DWIZ tayo ngayon, tambayan. Welcome back, Dion. Ay, hi. Ay, Patty naligaw lang po ako. Says, FPRD wants VPIS to quit politics. Totoo yan, matagal na niyang sinasabi. Now, out of frustration, and although he's not backing out of the mayoral race, he hopes a mayor candidate wins as Davao City Mayor in the future. Okay, so wala pong ganon na naghahanap siya para mag-substitute sa kanya kasi tapos na po ang electoral period for substitutions. Okay, lalong unless may nangyari sa kanya. Ngayon, yung pagsabi niya na gusto na niyang gusto niya as a matter of concern bilang ama, gusto niya na after yung termino ni VP Inday ay hindi na siya tumakbo. Kaya lang, syempre, I'm sure kahit paano iindahin ni VP Inday na mawawalan tayo ng tinitingalaan na leader. Thank you kay Naye at saka kay Tiger 15. Sabi ni Gallows God, it is the PNP's job to catch the criminals. It's not for them to justify the crime. Our bill should lead that to the courts and the lawyers. Hala, sabi ni Facebook user, dito naman nagbabang-bang. Hala. Saan lugar yan? Sabi ni Jeffrey Chua, we are in a republic with a very dysfunctional administration. Sabi ni Mark, Madam, as a private citizen of the Philippines, ako talaga ha, nagturo ka ha, imbis na sabihin ako, ikaw, ako pa talaga. Is there a way for you to educate them sa Congress? Itong pagsasalita at pagpapahayag, they are choosing to ignore me. Ang totoo niyan, alam nila yung mga sinasabi ko. Alam nila yan, and alam naman nila that they can double check this with their own lawyers and with their own resource persons. Like any other person, whether journalist or commentator on social media. Ano yan, alam nila yung sinasabi ko. Pero boss, interrupt lang kita dahil sa comment na yan. As a private citizen of the Philippines, there are way for you to educate. Di ba, educate? Watch na lang po yung live ni Attorney Trixie to be educated. Tapos kayo yung mag-educate sa ano. Huwag kayo mag-educate. Yung magsalita kayo. Ito sabi ni Adnil Sora, may nag-joke pa nga bumubuti na raw ang ekonomiya ng Pinas dahil mataas ang demand and supply sa droga. Tumaas rin ang market value kasi big endorser ang nandun sa taas. Ito ang joke na totoo. Ito sabi ni Dark Angel, sisikip na naman ang kulungan pag ang presidente ng Pinas ay susundan ang mga hakbang ni FPRD. Di na ako sang-ayon sa kulong lang. Sunugin sila ng, wag naman, para lumuwag ang Pilipinas, sama niyo na sa Crocs. Kailangan po pasa ng batas doon sa death penalty. So, ako agree ako dyan. Sorry ha, wag niyo ako i-judge, pero agree ako dyan sa death penalty. Well, ang problema kasi sa death penalty, nung meron tayong death penalty, yung ibang mga judge nag-hesitate. So, imbis na i-impose nila yung death penalty, mag-impose sila lang lower, tapos hahayaan nila na i-appeal para doon sa appeal ma-institute yung mas mabigat na penalty. O kaya, alam mo yan, ayaw ng mga ibang judges to be responsible for that. Gayon pa man, yun nga, obligasyon nila to institute the correct penalty.
Pero ewan ko kasi kung nasusuportahan ng numbers, kung bumaba talaga, kung naging deterrent ang death penalty. Ang tingin ko diyan is, the best that could happen kapag may death penalty at napaisip talaga ako tungkol diyan, eh. Hindi Mhm. magiging issue yung ano, eh, yung sa mga pulis, 'di ba, yung pag-enforce ng mga pulis kung merong ganyan. So, hindi na yung iba kasi alam natin dun sa iba may pinag-uusapan yung may maraming usap-usapan na ganyan na, paano yun kung yung tao na hinuhuli mo, eh, revolving door yung ano, yung hulihan o hinuli mo, hold up, o kulong. After ano, after time off for good behavior, 4 years lang siya, labas na naman, magho-hold up Yes. na naman o kaya mag-aano na Yes. naman, babalik sa droga, this time mahuhuli, 'di ba, for something else. May Mm. tinaga, may ano, tapos revolving door na naman pagkalabas after 8 years, o ayan na naman, repeat offender. Hmm. Sabi ni Infomaniac, from VPIS herself, kahit normal na citizen pa siya, hahabulin pa rin siya. Totoo yan. Natatakot sila Totoo sa naman. pangalan niya, I eh, 'di ba? agree. Kung hindi siya tumakbong presidente, wala siyang ano, wala siyang proteksyon. Kailangan talaga Mhm. manalo siya. Kasi ang totoo niyan, ang nakikita ko, ang nilalagay nila sa peligro lahat. Yun. Kasi tignan mo yung mga ano, tignan mo yung mga pulisiya. So isa pa, kumbaga kailangan matuto tayo. Alamin natin halimbawa, tignan niyo nakabalik si ano, si Donald Trump. Puwede pala ang return of the comeback. Dito hindi makaka-return of the comeback si PRD, pero si VP Inday ang pinipuwesto natin, ang inaano natin, ang nilalagay natin or nasa puso natin para maging susunod na pangulo, 'di ba? Mm. Or kung saka-sakali na maging incompetent o hindi kakayanin nung nakaupo ngayon yung kanyang mga obligasyon bilang pangulo, 'di masaya ako kung na nasa line of succession si VP Inday. Kasi ang totoo niyan, kaya nagwawala ang ano, ang Kongreso and so on, kailangan talaga makapanira sila, and they have very little time to do it. Kaya tignan ninyo, kung rumatrat ng hearings in aid of legislation, wala na ngang pera para sa ano, para sa disaster relief. Pero inuuna Yan. nila yung ano, 'di ba, yung Quadcom, good governance, mga Mm. ganyan, Yes, yes. 'di ba? Nabalitaan ko rin yan yung wala na raw pondo. Diyos ko, sabi ko wala ng pondo. Hmm, Wala, di ko alam. Napaisip na lang ako, paano natin tatawid 'to? Ito may bagyo na naman papasok. kaya Oh, nga. may paiyak-iyak pa yung isa kanina. Nakita mo yung post? Yung mga post sa Facebook? Sinong umiyak? May Remember paiyak-iyak iba si yung ano, si time First zone ko. Ano, ano? oo nga pala, may Ah, paiyak-iyak si First Lady ay nakita ko sa mga yung nakita picture, mo yun? Oo, may pinost ni paiyak-iyak Chrisette. siya. Oo. Oo, ta's walang luha. Ay, style PRD yan, 'di ba? Diyos ko. Ay sus, okey. Okey. Hmm, Hindi naman ewan illegal. ko. Hindi Hindi naman naman, illegal pero yun. still, yayakap niyo pa yung mga tao pero ay, ewan ko, ayoko magsalita. Siguro wag niyo ako i-judge ha, kasi madali naman makita yung tao kung sincere yung tao, eh. Siyempre yayakap ka, kasi siyempre malungkot yung tao kasi naubusan siya ng pamilya, pitong kamag-anak namatay on the spot, yayakapin mo. Pero halata mong yakap na alam mo yung parang sorry for the word, parang nandidiri siya, sorry. Yung basta yung gano'n parang wala akong puwedeng yakapin, eh, pero 'pag gano'n parang 'pag gano'n lang, parang walang sincerity. Ewan ko, ayun lang. OMG. Pero may video, eh, makikita mo naman yung video, eh. Ewan ko, Oo. anong tingin niyo sa ating mga listeners, sa ating mga nanonood, listeners kasi nasanay ako sa radyo, eh, sorry naman. Sa ating mga Oo. nanonood, anong tingin niyo sa kung napanood niyo yung video, mag-comment lang kayo. Ayun, Oo nga, eh. hmm, Teka, yun. O ah, oh, 'di ba marami nakapanood pala, eh, may mga nag-comments dito, nababasa ko yung mga comments, eh, marami nakapanood. ay gano'n? Mm, Teka, no, go lang. may nagsasabi kasi na isa lang daw ba ang na-execute sa death penalty nung meron tayong death penalty. Di po kasi matagal din tayong Wrong, death penalty. Nagkaroon tayo wrong. in 1990, ano ba, 93, 94? 6, 6 lang naalala ko, 93, eh, yung rape. 1993 naipasa Oh, yung death oh, penalty, pero nung umupo si Gloria Arroyo as a concession sa simbahang Katolika at saka sa ibang international agreements natin tinanggal mhm, 'yan. So, pero mhm. before that, panahon ng Kastila, panahon ng mga Amerikano, meron naman pong death penalty nun. So, Yes.
Sabi ni Michael, gamitin po uli ang mga rehabilitation hubs. Ang daming ginagawa noon dahil sa dami ng surrenderies. Ang problema, baka hindi nila pondohan, hindi pondohan ng gobyerno. So yung ibang pang-rehab dyan, dapat, dapat mayroong pondo for that. So, halimbawa, dapat paggamit na lang nila for private clinics or private na mababa na lang ang upa. Nang sa gayon, meron talaga mag-operate ng mga yan. Kasi ang sure na sure ako na ayaw nilang gastusan ng pondo ng bayan yung rehab na yan. So, pero naniniwala naman ako sa rehab. Naniniwala naman ako na kailangan merong mga rehab facilities tayo. Yes. But, di ba? Kaya nga po merong krimen pa rin yung paggamit. Pero, pwedeng mag-plead guilty ka, first offense, magpa-rehab ka. So, dapat may pupuntahan yan. Disaster nga, wala na nga pet. Magpupunta pa tayo sa rehab. Oo. Yung kanila. Kung hindi naman nila i-enforce, dadami lang ng dadami ng mga i-rehab. Kumbaga, kailangan putulin mo rin yung source ng mga Totoo. Totoo yan. Sakto yan. Diba? O ito, sabi ni Ma'am Malu, ginagago ng lower house sa mga tao. We are not dumb to see what's going on. Ngayon, talamak ang droga, talamak korupsyon, nakakahiya administrasyon. Ngayon, dito natin nakikita ang corrupt politicians. Hindi lang yun. So, malakas ang ugong natin na bakit ang mahal-mahal ng pagkain? So, anong ginagawa nila? Ginagaslight nila tayo. Sasabihin nila, meron ng murang bigas. Yung pala sa Kadiwa. Pagkadiwa, token lang yan eh. Maswerte kung, di ba? Maswerte kung maglabas sila ng 100,000 kilos dyan. Ilan lang ang pamilya magbe-benefit sa mga ganyan. Gaslighting talaga. Nagkukunwari sila na, nagmura na ang presyo ng bigas. Yung pala, ang kinitignan nilang presyo ay yung presyo ng Kadiwa. O kaya sasabihin nila, nasa 48 pesos na po ngayon. O yung klase ng bigas na hindi mo makakain. O kaya, isusupplement, i-augment nila. Ibig sabihin, gagastos ang gobyerno para i-augment yung presyo ng bigas. Pero anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kinukonsinti nila yung mga middleman na nagpapataas ng presyo ng bigas. Hindi nila, imbis na gawan ng batas, imbis na gawan ng ibang paraan, gagastos ang gobyerno para sa iilang mga taong makakabili ng iilang kilo ng bigas, pero kinukonsinti pa rin yung overpricing middlemen ng mga kabarkada ng mga nakaupo. Kadiwa, yan yung di ba? Yung kadiri na bigas. Kadiwa to death. Tama ako, di ba yan yun? Yung ultimo aso yung kakainin. Sabi nila, yung iba, ito sabi ni Melvs, sa Kadiwa, Attorney Trix, kailangan maki-MOU ata o MOA ang LGU para magkaroon ng Kadiwa sa local. So, isa pa yan. So, ibig sabihin, hindi barangay level. Dati kasi rolling carts yan eh. Hindi mo na kailangan ng mga MOU, magpapasabi ka lang sa barangay na meron kaming Kadiwa truck na dadating dyan ngayon. Ngayon pa MOU na sila. Anong ibig sabihin nun? Ang magbebenta yung barangay? Delikado pa yun. Sorry for judging kung barangay magbebenta Sabi ni Michael, para sa akin, ang solusyon dyan sa droga, gumawa ang mga chemists ng gobyerno na shabu na may halong lason. Sir, ang tawag po dyan, murder. Hindi po pwede yan. Alam ko na hindi tao ang tingin nyo dun sa mga addict, pero gayon pa man, illegal po yan. Huwag naman po ganyan. May rights pa rin naman po sila. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, sila ang nagpakita ng mga tears of... Grabe kayo. Pero ibang klaseng reptile po. Reptile ba ang frog? Amphibian. Tignan mo. Amphibian ng frog. Amphibian ba siya? Oo nga pala. So, hindi siya reptile. Yes. So, biro mo siya, napakagaling nitong nag-evolve siya, minsan reptile siya, minsan amphibian siya. Kakaiba. Sabi ni Facebook user, when the chief of staff di magawang magpa-drug test despite the authenticated video of his... Hindi po chief of staff yun, baka commander-in-chief po. Ang chief of staff kasi, yun yung general. He chose to ignore the people's cry because he knows may immunity siya at security of tenure. Walang support sa police to do their job pag sugpo sa krimen involving drugs, kaya silencer at gaslighting na lang gawa. Sara should lead the revolution kasi she will get the highest position of the land, redeem herself sa pagkakabudol and save this country, lalo na sa kabataan. Dami ng problema. Sabi ni Facebook user, tama po ng diri. Uy, grabe. Hindi, yung yakap-yakap mo. Tapos tapos pigil na pigil. Uy, grabe kayo. Ayoko na nga. May nagsabi nga dito sa mga comment, dapat diretsuhin ko raw na mata pobre.
Sabagay, totoo Oo. naman. So, sabi ni Coco Marvin, ano ang katotohanan dun sa kumakalat na may invitation daw sa White House? Frequently asked question na nga po yan. Yes, frequently Sinabi asked namin wala question. pa po, unverified po yan. So, wala pong official channel na nag-verify o nag-authenticate niyan. So, wala. As long as wala pang nag-announce na official, hindi po totoo yan. Pero kung feel talaga, pag-pray po natin na ma-invite po. Kung gusto nyo lang naman, pwede na mag-pray. Diba? Well, totoo naman, kailangan naman nagdadasal regardless kung ano yung paniniwala ninyo or kung may paniniwala kayo. Kung wala, wala namang pilitan to. So, sabi ni Ma'am Eileen, parang wala naman pong maayos na programa sa sinasabi nilang rehab. Ibig sabihin, nahihirapan din mag-isip ng solusyon yung mga ayaw sa WOD. Ay, totoo yan. Ay, sabi ni Christopher, wag po all caps next time. Sabi, kahit dun sa pagbibigay ng yero, kitang-kita na gustong mayakap ang Pangulo, konti na lang, umiwas pa. Ay, talaga ba? Hindi nga. Hindi ko Sabi ni nakita yung video, pero Gallows, nakita ko yung pagbibigay ng ano, oo. yung sa Ay, yero. oh dear. Sabi ni Gallows God, PGH nga, they cut the budget. Rehab centers pa kaya when they're trying to push the concept that drugs aren't so bad. Ay. Ay. Sabi ni Ma'am, paalala lang ni Ma'am Bicolanang Makulit, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Ay. Sabi ni John, wala lalaban sa Congress, Senate, or saan man kay BBM kasi ang ginawa ni BBM at Tambay is isali lahat sa katiwalian. So lahat need nila i-protect kasi lahat sila dawit. Hindi lang yun. Ubus ang pera ng bayan. Ang dami nila eh. Pero sila pa rin lang yun. Ito talagang si Facebook user, akala naman niya siya yung unang-unang nagsasabi nito. Eh, sinasabi naman po namin yan dito. Sabi niya, "Di ko po maintindihan, ang dami niyo pong nagsasabi, naiinis kayo sa admin ngayon, pero bakit di po kayo lumabas at idaan ang pagkadismaya niyo sa kalsada? Munta kayo sa EDSA every Friday. If andyan lang ako sa Pinas, andyan ako sa EDSA. Please lang, wag niyo antayin pag lumala lang ang sitwasyon diyan." Well, may problema, madali rin mag-utos ng ganyan, madali rin pumuna ng ganyan kasi hindi ka personally gagalaw. Nagpapagalaw ka ng ibang tao. So, ang importante kailangan ihihikayat natin o i-explain natin sa mga tao na hindi one-time boogie lang yung ano, hindi one-shot deal ang EDSA. Bago nagkaroon ng EDSA, nagkaroon ng Ayala Avenue. So, 50% na ng gift gold dun sa TikTok. Sa TikTok. Hi, kamusta ko lang yung mga tao sa TikTok ha? Naka-speaker ka ba dyan, boss? Narinig mo naman Oo, ako, no? siyempre. Ay, Teka, sa mga tao sa TikTok, maganda pong gabi sa inyo lahat dyan. Huwag na nilakasan. man kayong parte ng mundo. Ayun. Ayan. Magandang gabi po dyan sa inyo lahat sa TikTok. Salamat po sa mga nagbibigay, sa mga nunood. At kung nasa ibang bansa kayo, kung anong oras man dyan, magandang araw, magandang hapon, di ko alam. Ayun. O yun. Sabi ni Rain, hello Beyonce at hi Attorney Trix. Yung report nila sa MSM na may 20 na kilo pero sa iisang lugar lang nagbenta at may time limit. Lagi naman time limit yan. Pasin ko lang ha. Oo. Sabi ni Okan, shapeshifter daw sila. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, Sino ba yung X-Men na ano, na shapeshifter? Mystique. May nag-comment dito, si Mystique daw siya. Oo, si Mystique. Baka mistake. O ba ganun? Sabi ni yung mga drug users ay biktima lang daw. Okay. So, biktima lang din pala yung who must not be named. Hindi, mas interesado ako dun sa nagsasabi na hindi, dapat health issue yung droga. O tama, health issue nga yan. Kaya dapat may transparency dun sa chief manggagamit ng droga. O, di ba? Transparency. Health issue yan, di ba? Ayon sa saligang batas, kailangan nire-report yan kapag may health issue. Ay, yes. So, yun, tinan mo, psychological issue, mental issue na yan. Kailangan na sa utak. Grabe. Konti na lang, lahat ng issue, gagawin na lang ng paraan talaga yan. Oo. Para dun sa mga nagtatanong kung bakit or nagtataka bakit medyo harsh ang salita dun kay BBM lately, kasi ang harsh ng salita ng mga kongresista kay VP Inday eh. Kaya gusto ninyo na magsalita ng ganyan kay VP Inday, sige, pero pero anong sabi ni Newton? For every action, there is an equal and opposite reaction. Sabi ni Summer Duran, sa NIA Region 3, nagbebenta sila ng bigas 290 per sack for 10 kilos. NIA Region 3. NIA Region 3. Region 3. Hanapin natin.
Tagalog Region, nagbebenta ng bigas. Regular yan na pagbenta, pero 290 per sack ng bigas, 10 Mura kilos. yun. Sobrang mura niyan. Saan galing yan? Oo, mura yan. Pero tapos Region 3? Bulacan. Buti sana Region kung 3. nasa ano yan, Nueva Ecija yan at saka Nueva Vizcaya, maintindihan ko yan. Sabi ni Ito, Region Santos, 3, Tambubong, San Rafael, Bulacan, mga ganun, or Bulacan area. Uy, Ma'am Gloria Mayo, thank you. Sabi ni Mark Santos, kung walang pera sa YouTube, I bet 99% ng mga lawyers na nag-vlog wala sa YouTube. Excuse me? Tingin nyo, kailangan namin yung hindi ganun kalaki ang kinikita sa YouTube. Kumbaga, as compared to actually lawyering, hindi po. So, hindi ko naiintindihan bakit sinasabi niyo yung ganyan. Hindi po hindi po sustainable as a main source of income, especially kung may day job ka as a lawyer. Baka wala ka pong awareness kung magkano ang mga ang engagements ng mga abogado. Harley Quinn says, the Marcos Jr.'s AO, government-owned and controlled corporations and uniformed personnel will be entitled to 25 kilos rice assistance from the government. Ano ba akala ninyo bago yan? Panahon ni Duterte meron yan. Nung NFA admin si Jason Aquino, meron talaga for government. Yun po nga yung purpose ng NFA. Yes. Ano ba akala ninyo? Tsaka bakit AO? An AO is reorganizational in nature. So ewan ko kung bakit AO ang ginawa nila. Baka nag-create na naman sila ng body para pwede sila maglagay na naman ng tao. Huwag nyo nga kaming i-gaslight dyan. Matagal na po yan. And in fact, monthly po ang rice assistance ng gobyerno noon. So, ay sus, talagang pa. Sabi ni Jeneline, ay may maraming nagtanim ng palay dyan sa Region 3. Oo, pero wala na yung mga palayan, halimbawa, kukunti na lang sa Bulacan at saka sa Laguna. Ang rice bowl talaga ng Pilipinas, yung Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, yan, yung mga areas na yan. San Miguel, may mga palayan pa. Oo, sa Bulacan, meron pa rin namang iba. Pero rapidly industrializing ang Bulacan. Ang Laguna, depleted na halos, nagiging industrial land na. Gallows God says, paano kaya nila naubos ang billions of money just on themselves? If Tambi had 90 billion and he gave 500 million to 50 million to 300 congressmen, he would still have 75 billion left over. How greedy can one be for that not to be enough? Yikes. Totoo yan. Okay. Sabi ni Gallows God, oo, di ba? Oo nga eh. Oo. Dito sabi ni Gallows God, may balita nga natatanggalin yung yung rice subsidies namin. Hindi pa ba tinatanggal? Di ba tinanggal yung dun sa sa PNP, yung food allowance nila? Oo, tinanggal, yes. Nakakaloka. Kung magbibigay sila ng bigas, anong ibig sabihin nun? Mas konti pa nga ang ibibigay na. Kumbaga, tinanggalan mo ng 7,000 pesos per month, pero ang isusukli mo yung 1,500 pesos per month na bigas. Tama ba yun? Sabi ni user, I correct myself, Commander-in-Chief pala, si Froglet, nag-acting ginaya si Digong comedy stint tuloy. The Marcoses and Romualdezes are anti-Filipino, pinapatay mga Pinoy sa hirap, ginagatasan, tax ng bayan, bahay pang-aso nga lang, ayuda, rehab centers pa. Criminal-minded nakaupo kaya patay mga citizens. Only a revolution led by Inday can end all these miseries. Yada, yada, yada. My account said billion per day para sa flood control. Ano pong masasabi ninyo? Matagal na po kami nag-comment dyan. Bakit? What do we say? What can we say that we haven't said before? Siguro naman obvious kung ano yung opinion dyan. Meron bang nag-i-issue ng opinion na ay tama yan, ang galing-galing nila, billion pesos per day, pero ang dami pa rin lunod. Walang ganon. Sabi ni Mark Santos. Blaming the lawyers naman si Mark. Everybody, look at this. Okay, if lawyers have problems in the country, why don't they stand for the truth, for the people, for the country? I say lawyers because they know the law better than ordinary citizens. Yes, and we know that we cannot file cases if there is no complainant. Oo naman. Ano bang gusto ninyo? Kung hindi naman ako, halimbawa, binabagtagol si Inday Sara, magka-file ako ng kaso on her behalf? Siya ang magfa-file ng kaso dyan. So ano yung issue? Bakit nagsisingle out ka ng abogado? You think this is a legal issue? It's not. It's a clear issue. May gutom ang mga tao. Kailangan abogado yung magreklamo dyan? Ano yung ifa-file ko? Because some of these things, they're the sole discretion of the president. It's Congress who determines kung ano yung budget. Unless merong nakalagay sa saligang batas. Halimbawa, pwede ang priority, edukasyon. O priority nga, on paper, pinakamataas ang budget ng edukasyon. Pero in reality, it's not.
Yung tongpats ng mga kongresista dyan, o paano, anong gusto mong gawin namin in the absence of any documents? Tingin nyo makukuha sa FOI yan? Oo, frustrated din kami. Kasi mas frustrated pa nga kami, kaya nga kami nagsasalita eh. Pero para sa'yo, ang tingin ninyo, yung pagsasalita namin, hindi enough. Ba't hindi ka mag-law school kaya and find out? Yun yung ano ko. Talagang, why are you blaming a particular batch of people? Why are you being professionalists? Ano ba yung tawag doon? Imbis na racist, galit ka sa professionals. Di ko nagigets yan. Why are you looking for somebody to blame instead of actually doing something about it? Tama ba yan? May add lang, boss, ha? Kasi sinasabi palagi, di ba, kung you have issue with the government, you file a case. Hindi, not necessarily. Kasi hindi lahat ng issues with the government, dalawa yan eh. Merong political, merong legal. Hindi po lahat nasasagot ng legal, political ang action na kailangan. What are political actions? Elections, rallies, o yung pagko-call out sa gobyerno. So sa tingin mo, wala kaming ginagawa dito? Bakit ka andito? Sabi ni Dark Angel, Mark Santos, buti hindi tinatama ni attorney yung grammar mo. So, ito yung tanong ko sa inyo. Ay, never mind. Bawa ka naman eh. Sabi ni Kyle, they must not have heard the phrase moderate the greed or they really just do not care at all because they're going to ditch the country once they have bled it dry. Posible. Hindi eh, dami-dami nilang negosyo eh. Kinokontrol nga nila, isa pa dapat na binabantayan natin. Napansin nyo ba na may isang high government official na ang dami-daming negosyo na supposedly binibili niya kaliwat kanan? Wait. Kilala ko yan, wait lang. May naalala mo tong taong to? Yung negosyo niya walang kwenta. After niya umupo, parang siya yung pinakamalaking negosyo bigla nang wala sa oras. Ano, ulit. Itong walang kwenta yung negosyo, tapos biglang biglang sumabog yung negosyo niya, biglang siya yung pinakamalaking tawag dyan, construction ba yun? Basta parang ganon. Well, hindi siya yung pinag-uusapan ko, kaibigan niya yun. Or parang bossing. Oh my God. Ano ba yan? Bumili ng media. Siya yung bumili ng... Meron din siya. Alam ko nagkaroon na rin siya. I think nagkaroon na rin siya. Oo. Okay. Ano ba yan? Yun. Diba? So, sabi ni Anli Banana, opo, sobrang garapal kahit COI ay baliwala. Suga pa talaga. What is COI? Ano yung COI? Huwag po kasi kayong gagamit ng abbreviations na hindi kilalang kilala. Para maintindihan lang po namin, ha? Nakakahiya nga eh. Nakakahiya nga yung bibigyan ng 25 kilos rice allowance. Tama si Harley Quinn kasi ibig sabihin, kiniklaim nila yung credit, ang tagal-tagal nang ginawa yan. Tumigil nga nitong Marcos administration eh. Tapos ngayon, na binabalik nila yung 25 kilos na yung isang sako yan eh, di ba? Ngayon na binabalik nila, parang credit sa kanila, ginagawa naman po yan. Conflict of interest daw po, boss. COI. Conflict of interest. Alam nyo, hindi talaga namin ina-abbreviate yan. Sabi ni Filipino Mindset, balikan nyo yung Boracay kung paano inayos ni PRD. Bakit? Bakit hindi kayo? Hindi, ito yung tanong ko. Meron kasi kayong mga gustong issue na ipalabas. And yes, valid naman po yung mga issues ninyo. Pero ang ano ko is, kailangan lahat tayo involved sa pagpapalaganap ng balita na ganito. Sabi ni Facebook user, basta andyan si Romualdez and the Crocs together with video scandal, Star, Froggy, and the Sick B. Lahat miserable, domino effect yan kasi lahat di na rin gagalaw at mabubulag-bulaga na lang. Lumobo utang ng Pinas, maging linta, mga tuwadcoms at luxurious buhay, di pa ibang klaseng. Uy, wag po niyong gamitin yan, paghihikayat na ganyan. Meron siyang ginamit na word na na bawal eh. Sabi ni Ma'am Patty, napapansin ko sa mga retired PM mayor vloggers, parang nagmamadali sila for VPIS to take over now so that their groups will support her to set up a new government. Shape up or resign daw. Oy, sino nagsabi nun? Pero retirees na po yun. Ito, maraming salamat kay Jojo CA64, kay Boss JC. Ito, sabi ni Day, akalain natin marami siyang ginto, tapos pati pabigas sa mga pulis parang may tax pa. Di ba? Frandy says, biggest contractor ng government today ba yan? Garapal masyado. Hindi po, yung boss niya.
Pero bumibili din yan, ha? Isa pa yan. Kaya naiintindihan ko kung bakit yun ang sinusulong ninyong pangalan. Sa totoo lang sila, ano, parang ano yan eh, parang Batman and Robin yung mga yan eh. Di ba? Ay, sorry. Di ba? Pag nakikita ko sila, Batman and Robin yan, pareho pa ng hugis ng katawan. Di ba? Di ba pwedeng B1 and B2 na lang? Oo, pwede rin. Kasi kung kaso si B1 and B2 marunong magbasa. Nakita mo na ba yung video na ano? Binabasa na nga niya, mali-mali pa. Ay, hindi. Hanapin ko yung mamaya pagtapos ng live natin para tawa ako. O Kansas, lalo na yung mga contractors, clean tech, nasa gobyerno na din, kaya limpak-limpak kaming kabig sa kaban ng bayan. Pero yung mga projects, baba kalidad, kaya konting bagyo, sira agad. Ay mabuti kung mababa lang ang kalidad, yung iba hindi pa nga nagagawa at all. Kailan ba last nag-ribbon cutting ang presidente? Nakadalawa na yata siyang ribbon cutting. Wow, in 2 years, ang dami-dami talagang proyekto. I'm so overwhelmed. Ang daming ribbon cutting. Puro ribbon cutting lang tayo. Hindi na tayo nag-move on. Hindi, marami silang ribbon cutting, dalawa. Mas marami, yung groundbreaking. Yung maghuhukay. Pero walang tumataas na proyekto. Walang nangyayaring proyekto. Nakakaloka. Balik lang nila yung ground. Oo. Diba, paano ito yan? Diba, parang pinag-usapan at nakaraan. Paano mo suportahan ng proyekto ng isang gobyerno kung wala naman talagang proyekto to begin with? At lahat parang kinukuha lang sa last administration. May baka nga may ghost projects na uli kasi di ba dati issue talaga yung ghost projects na yan. Malamang. Ito sabi ni Oki, groundbreaking achievements ni Bangag. Nahalata nga natin yan kasi di ba nangako ng 6 million housing units. So dapat 1 million per year may housing units. So taon-taon, buwan-buwan halos, meron siyang groundbreaking. Pag groundbreaking ng groundbreaking, ay yun pala, ay wala. Di ba? Sabi ni Boss JC, ano yung goal? Ay, dagdagan natin yung goal kasi na-achieve na natin yung bagong goal. Dagdagan rin. Ang bilis talaga, ang galing eh. Maraming salamat sa inyo lahat. Oo. Kaso malapit na tayo matapos. So mababa lang ang goal. Ngayon. High bears. Ayan. Ayan, bagong goal dito sa sa TikTok, 20 high bears. High bears. Sabi ni Kyle. Kaya pala bumabaha, puro groundbreaking. Tree planting na lang, di ba? Para may puno man lang. Wala groundbreaking kasi di ba ng housing units, 6 million housing units, di ba? Thank you kay Paul at kay Kalipati. Sabi ni Kurapi, Kakulta, hindi na kami magpapabudol sa mga Marcos. Actually, kabado sila eh. Kaya kailangan yung Quadcom. Kasi kailangan ganun kadaming tao, kailangan ganun katindi na operasyon para manira. Kailangan ganun. Pero ang totoo niyan, ang sama ng showing ng mga nung kanilang mga kandidato. So, thank you kay Zykes, kay Bite J, kay Purple and Grace. Thank you very much. Uy, grabe, naabot na kaagad ng 80%. Ay, maraming salamat sa inyo kung naabot na natin. No? Oo, sabi ni Afia Luz Rosales, sa amin nga na congressman namin si Tabi, wala namang nakita na malaking improvement sa Leyte. Uy, uy, grabe, na-achieve na yung gift goal dun sa kabila. Dagdagan natin. Hi kay Purple and Grace, kay Paul. Thank you very much. At saka, sino yung nagtanong dun sa Thank you kay Zykes Gaming at kay Bite J, kay Lan Ramos, kay Sir Paul uli, kay Ma'am Yvette, kay Amber. Sabi ni Edwin Esguera, Dog Housing Project po. Oo nga pala. Si Boss JC. Dog Housing Project na yan. Grabe. Maraming salamat po sa TikTok. Oo. Attorney, dati ng Speaker of the House ka. Ako? Kailan ako naging Speaker of the House? Nagsasalita ka pa sa may podium tapos sa likod Malacanang painting. Pero si Tambi gusto sa bonggang lugar siya magsalita. Hindi po ako naging Speaker of the House. Press Secretary po ako dati. Hindi po Speaker. Sabi ni Elo, yung anak ni Zaldi mo. Nagpasama. Million pesos. Okay, Ma'am Kalipati, maraming salamat po. At saka kay CY, nagpadala ng chili, Ma'am Ann, Ma'am Alma. Kulang daw ang goal, sabi ni Melvs. Kasi naka 1 hour and 30 minutes na po kami. Sige,
Magpapatuloy tayo sa TikTok pagka natapos dito. So, ito sabi ni Dark Angel, press sec pala. Pero si Tambi daw gusto sa Yun. bonggang lugar siya magsalita. So, ako kasi kahit saan kahit sa sa entabladong yung pwede kang ma-Kris Aquino. Kaya yan, basta pagka public speaking kung kailangan. Sabi ni Ma'am Marie, nakakatawa yun, Zaldi nila. Saldi nila, o di ba? Saldi mo, saldi nila. Wow, ay teka yan. New goal. Sige. The goal achieved. Set up ako ng new goal dun sa TikTok. Sige. Ano ba dapat? Masyado daw madali. Hello? Sige. Wow! Diba? Dolphins. O, 50. Ayan. Tignan natin. Thank you very much para dun sa mga nasa TikTok. Iba po kasi ang TikTok kaya dun sa mga nanonood sa atin sa YouTube at saka sa Facebook, iba po kasi talaga yung yung chikahan pag TikTok. Sabi ni Ma'am Bicolanong makulit, saldi nyo, ayaw namin dyan kahit Bicolano pa yan. Sabi ni Dark Angel, saldi nyo, inyo na lang. Sabi ni Facebook user, saldi nila but definitely hindi ko saldi. Sabi Taba ni ng mga utak ng mga listener, ang mga viewers natin, no? Sabi ni Janthus, Elon Musk to invest in the Philippines, baka lumipat sa Malaysia pag makita ang Kongreso antics. Pag nakita nila yung issues natin sa red tape regarding pag-set up ng business. Kasi tignan mo, halimbawa, nag-inquire kami, tanong mo dyan kay Dion, nag-inquire kami at the possibility na mag-set up ng maliit na negosyo sa bahay. Maliit lang. Hala, ano nangyari? Dion, kwento mo. So, punta ako sa barangay, no? Kabilang kanto lang naman. Sobrang, maliit na negosyo lang, maliit lang talaga. Hindi naman bonggang, ang dami din hinihingi. Oo, kailangan pa register. Bukod sa office, okay lang yung office of the mayor. That's normal, no? Pero kailangan may registration yung negosyo. Hindi naman kami bukto pa tayo ng restaurant. Tayo kami meriendahan. Sa mga jeep, marami kasing jeep na dumadaan sa harapan ng bahay ni attorney. So, since konti rin yung kainan sa area, might as well, di ba? So, ganun. Kailangan ng registration. Okay lang yung mayor. Sige, given na yun. Anday pa nila hinihingi. Tapos maangas pa sila. Galit pa. Sa barangay. Galit. Di ba? Ang tanong sa akin ganito, boss. Sino ba nakatira dyan? Anong lalagay nyo? Tapos ako, opo, ganito lang po. Ito po yung, maglalagay lang po kami ng kainan, ganyan. Ito kailangan mo. Talaga ba? Napakasungit. Hindi lang yun, parang hindi tayo nakatira dyan forever and ever, di ba? Ako dyan ako pinanganak eh. Andyan na ako since birth. So, kakaloka. Nakakaano talaga. Wala na, parang okay, sige, never mind, sige, ano na lang tayo, gawin ko na lang, masaya lang kayo lahat. Patuloy. Tinatanong ni Elo, ano yung page sa TikTok? Luminous TCA po. Ito, sabi ni Facebook user, saldi inyo lang. Groundbreaking made my night. Akala ko tawa niyo sa karapula sa sobrang. Hindi pa tayo tapos kay saldi. Hanggang ngayon. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni J0511, add po natin yung saldi niya. Parang bagong yan, bagong mura. Imbis na ina nyo, di ba? Saldi nyo. Gusto ko yun. Sabi ni Ma'am Marie, kainan lang, need ng sex. Sira ulo sila. Totoo. Ano ba? Mag-i-incorporate na pala ako para mag-set up ng maliit na business name. Di ba? Mag-isip pa kami ng business name. Ano pangalan ng negosyo namin? Diyos ko, kainan lang naman sa labas yun. Oo. Kaya hindi pa tayo tapos kay Saldi. Sabi niya. Hindi naka-move on. Sabi ni Moments, si hirap ngayon, Saldi nila, Saldinyas na lang siya. Sabi ni Ma'am Victoria Custodio, saldi nyo, di ko saldi yan. Grabe kayo. May hashtag na tayo ngayon, saldi ninyo na. Ang gagaling ninyo. Ang tataba ng utak nyo. Oo. Parang yan na yung bagong mura. Saldi nyo. Saldi. Hindi na ina. Di ba? Sabi ni Abihay, DM, sabi ng PNP, justify naman pala gumamit ng droga para hindi makatulog sa work. Kaya dapat i-justify na rin magbenta kasi ang reason ay wala silang trabaho kaya magbenta na lang. Totoo, yung patong-patong na yan. So sa susunod, sige, kailangan nyo na lang sana naman yung mga nagbebenta ng ganyan, hingan din nila ng SEC registration, diba? Galing mo dyan. Nasa ng barangay clearance nyo, dapat ganon, imbis na hinuhuli nyo, dahil droga yung binibenta, hulihin nyo dahil walang barangay clearance. Hindi nag-set registration. Kaloka kayo, ha?
'Di ba? Yung mga legit na negosyante pahirapan tapos yung mga hindi legit gina-justify. Sus me, ano 'yan? Yun, sabi ni Ma'am Marie dapat barangay cert at mayor's permit lang. Totoo, kung Yun, kailangan totoo ng naman yan. DTI Yes. para ba DTI, agree ako, barangay cert, mayor's permit, DTI, tax. Ayan, dapat 4 lang. Hala, pati yung mga, ikaw ba may-ari ng lupa? Pakinyo. Kung dumating ang Yes, yes. may-ari, O nga pala. sila meron di ba? Tinanong pa yan kung ikaw yung may-ari ng lupa. Opo, sabi ko. Di ba? Totoo naman. Kaya lang, Diyos ko, kung anik-anik pa yung hinihingi. Yun, sabi ni Miguel, hindi kaya ikababagsak ng call center industry ang reputation ng mga agents sa Pinas ay drug users? Baka lumipat sa ibang bansa mga business clients. Posible. Ako para sa akin, Dapat oo. Hindi, parang tingin ko, it will really depend. Magagaling naman yung call center agents natin eh. Sabi ni Day, dapat may FDA pa yan. Totoo yan. Siguro ilibing na lang natin sa red tape yung negosyo na yan. Hindi nakakainis eh. Bakit sila? Wala silang red tape. Bakit tayo meron? Simple lang, mahirap ang buhay kaya nagbenta po kami. Hindi pwedeng ganun. Pa-register mo sila. Nililigal nyo rin lang naman eh. Sige, libing natin sa red tape. Sabi ni Ma'am Alma, magkano ba kapital niyan? O, di ba? Baka ganun na nga yata yung nila. Pagka nagka-bang-bang sa isa't isa dahil naglalaban-laban sa ganyan ang competition pagkabentahan eh, di ba? Yes. Waldasan. Ubusan. Eliminate your competition. Literal. Di ba? Susmi, itong mga to. Kasi pagka may illegal na droga, asahan mo, may illegal na baril. May yung mga bang-bang. At buti kung maliliit lang yung bang-bang nila, di ba? Yung mga cute, hindi. Rat-rat ang mga illegal na bang-bang nila. Sa kakaloka. Sabi ni Ma'am Patty, sabihin na lang ninyo na kiosk lang ang ilalagay nyo negosyo. Mayor's permit at health permit lang yon. Madam, hindi ka, bibenta lang sa maliit na lamesa sa labas ng gate. Ala, hindi, walang ganyan. Okay. Di ba? Sabi ni Paul Manuel, ano po nangyari sa batas ng ease of doing business? Ay nako, ang problema dito sa administrasyon na ito, pagka meron silang ginugurgur, gagamitin nila yung batas laban sa'yo. Pero pagka sila yung gumagawa, ay hindi, tignan mo yung pagbentahan ng droga, walang mayor's permit, walang health clearance, walang kahit ano. Hindi sila hinihinga ng kahit ano. Di ba, buti pa sila. Okay. So maraming salamat. Tagal na natin. Di pa kumakain. Umaga kasi dito. Diyan, anong oras dyan? 11:21 PM po. Uy, dito 9:21 ng umaga. Magkatapos na ba tayo? Opo, patapos na. So, magbibigay ako ng since in relation to our, hindi naman kasi Friday ngayon, di ba? Mangko Friday, hindi naman siya Friday, Saturday. So, Mangko Sunday na lang, no? So, pumasok na po ang Jupiter po sa constellation po ng Gemini. So, kung may mga nanonood po rito sa amin na may Gemini na zodiac, oras nyo na po para maging masaya. Kasi ang swerte po ay nasa inyo. Maganda pong bumiyahe, magbukas ng negosyo. Sino yan? Gemini, yung mga Gemini zodiac sign. Si Trump po ay Gemini zodiac sign. So, sinasabi po yung hindi, Gemini, di ba? Gemini? Ay, di ko alam, Gemini ba siya? Taurus, teka. Di ba Mayo ang birthday ni Madam? Ata yun. Ay, Taurus yata si Inday. Tingnan mo. Check natin, ha? May 31. Gemini. Gemini yan eh. So, since ano po ang Gemini. Ang Scorpio, villain era kayo ngayon. Yes, diba? Villain era po ang mga Scorpio ngayon. Pero at the same time, it's also power of your desire to manifest. So, desire can be a lot of things. So, pera, desire sa partnership, desire sa pag-upgrade ng buhay. So, ayun. Pero ngayon, pumasok po ang Jupiter sa Gemini constellation. So, Gemini magbunyi, oras niyo po ngayon para maging masaya sa inyong kaswerte, etc. Ayun. May Tain law pa ba tinatanong? Last 2 questions. May Tain law pa ba tinatanong ni Ma'am Marichi, HCH? Ma'am, hindi naman po na-repeal. So, yun pa rin naman po. May Tain law pa rin. Hindi naman po nila na. Although, ang dinig ko, gusto nilang baguhin or pinababago by giving more benefits doon sa mga
korporasyon. Eh, di ba yung train 2, merong period na, o sige, i-maintain nila yung mga benepisyo nila, yung mga tax breaks nila, pero after 5 years, tapos na yan. Pare-pareho na, pantay-pantay na lahat. Kasi ang nangyayari, ang dami nilang exemptions na ipinamimigay dun sa mga napakaswerteng malalaking korporasyon. So, anong ibig sabihin nun? Itong mga korporasyon na to, napatapos na ang kanilang mga tax benefits, ay naglalabi dito sa Malacanang na ipatuloy pa rin yung kanilang mga benepisyo, yung mga tax exemptions, etc. Mababa po ang binabayad nilang taxes. So parang ang lumalabas, tayong taong bayan ang nagpopondo indirectly ng kanilang mga negosyo, at dahil sa lalaki ng mga negosyo nila, ang saya-saya nila naman masyado. Di ba? So yun, last question. Sino pa ba? Ay, nagtatanong si Facebook user Virgo daw. Virgo? Wala pa tayo sabi ko. Tapos, meron dito actually dalawa sila, Libra tsaka Virgo. Wala pa tayong sa Virgo po. Normal lang po ang buhay natin pare-pareho. Libra po ako. Normal lang po ang mga buhay natin. Diba? Sabi ni Jantus, isumbong din yung mga may X accounts, isumbong ang censorship ginagawa sa SMNI kay Elon Musk at President Trump. Pwede. Jesus, nga di ba nag-post? Nakaloka yung post niya. Yung pinapaabot niya na yung mga suspend, yung mga frozen accounts. At naka-goal na tayo uli sa TikTok. Thank you. Naka 3 goals tayo ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po TikTok sa mga tao dyan. Ayun. Kayo tayo. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Dion, thank you uli ha. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Sunday ng gabi. Sunday morning pa lang dito. Pero soon. Ayun, nagtatanong ng sa susunod Dion, pag nagbigay ka ng kumpletuhin ko na next time. Mag-reserve para sa inyo sa lahat na. Sige. Bukas samahan mo ko uli. Sige, ano ka? Gabi, sige. Mag-reserve para sa inyo lahat. Sa lahat ng may Zodiac sign kasi mabenta ang Zodiac sign natin ngayong gabi. Okay, sa mga nagtatanong ng ating mga other platforms, nasa Rumble po kami, Luminous TCA, hahanapin nyo. Sa TikTok, Luminous TCA din po. Sa Facebook, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Merong second na Facebook account na Trixie Cruz Angeles na page. Okay. Sa YouTube, Luminous TCA and AGP. So, madali naman po kaming hanapin. Usually, sa Luminous pa lang nakikita nyo na kami kaagad. So, wag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Bukas po, sasamahan po tayo uli ni Dion para makumpleto yung inyong astrological. Mabenta pala, hindi ko akalain eh. Mabenta pala, sige. Bukas mag-research ko para sa mamaya. Mag-research ko para sa inyo lahat. Pisces, mga ganyan. So, bukas. So, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay ngayong araw nito. Thank you very much po sa pagsama niyo sa aming kulitan. Huwag pong kakalimutan, hindi pa pasalamat sa YouTube, Max Soriano, Rose L, Pobling Zuyamot, at kay Gallows God. Okay? So, maraming salamat. We'll see you again very soon. Thank you.